Catherine POV. 2 taon na ang nakakalipas, bumalik ang pagkakaibigan namin ni Tinay. May galit pa rin ako sa kanya, despite sa pagiging best friend namin. Siya ang unang tumalikod sa akin. Pero sabi nga nila, ang Diyos nga nagpapatawad, tayong tao pa kaya? Hindi man nabubura agad ang galit ko sa kanya, at least nag-uusap na ulit kami katulad ng dati. Lagi rin siyang nangangamusta sa akin at kay Baby Axel. Always na rin siya nagpapadala na kung ano-ano sa anak ko. Parehas sila ni Kuya Raven. Tambak na tuloy ang gamit ni Baby Axel. Sana nga lang magamit pa niya to. Hindi ba nila alam na lumalaki ang mga baby? Kinuha ni Mami sa akin si Baby Axel. Inaasikaso na kasi namin ang pagbalik namin sa Pilipinas. Kailangan na kami ni Daddy at wala naman ng saysay para magtago ako. Hindi naman ako nagtatago. Gusto ko lang humilom tong puso ko. Gumaling naman kaya handa na ako makaharap man sila. Lalaban ako para sa anak ko. Catherine, seryoso ka ba? Uuwi na kayo mag-ina? Tumango ako kay Gacy. Habang tumatagal, lalong nagiging blooming si Gacy. Mukhang hiyang na hiyang siya kay Mr. Billiard. Yaps Gacy, kailangan na rin ni Daddy ng katulong sa business eh. Actually, umuwi na si Kuya Red. Yung naikwento ko sa'yo na pinsan ko, natatandaan mo pa ba? Pagtatanong ko sa kanya, inayos ko ang laptop sa working table ko, tinapat ko to sa aking sarili at ginitnaan na talaga para makita ko. Yap, yung nahagip ng video call, yung inakala kong bagong boyfriend mo? Malakas sa sabi niya sa akin at malakas sa tumawa rin sa kabilang screen. Hindi ko nga alam eh, bakit inisip mong boyfriend ko si Kuya Red? Panunuya kong sabi sa kanya. May pagkakahawi kaya kaming dalawa ni Kuya Red? Pagpapatuloy kong sabi sa kanya. Sorry na nga, Catherine. Nawindang talaga ako, girl. Ikaw ba naman makakita ng nakatoplas at hot na guy sa background mo? Ang hot kaya ng pinsan mo. I rolled my eyes to her. Uy, may jowa na kaya yon? Ikaw rin naman. Blooming ka simula na kay Mr. Billiard ka na? Pangaasar na sabi ko. Iba mag-alagang isang billiard heart? Tinaas baba pa niya ang magkabilang kilay niya sa akin. Oo nga pala Gacy, nabalitaan kong bumalik na sa Pinas si Dr. Hart. Pag-iba ko sa usapan namin. Nasabi ko sa kanya yun about sa doktor kung si Dr. Hart. Napag-alaman naming fraternal twins sila. Nagulat ako na magsalita si Gacy. Ibig sabihin magkasama silang dalawa ngayon? Mukhang wrong timing ang video call naming dalawa. Nakita ko may sinasabi si Gacy sa kabila, pero di ko marinig. Pinatay niya yata ang mic niya sa kabila. Sunod kong nakita ay may humalik kay Gacy sa labi. Si Gacy talaga kahit kailan. Hindi na lang din mo na pinatay ang camera niya. Bye baby, ingat okay? Rinig kong sabi niya nang buksan na niya ang kanyang mic. How sweet naman ni Gacy kay Mr. Billiard. Pangaasar ko sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok sa kabilang screen. Teka girl, baka umabot dyan yung buhok ko. Huwag mong apakan ha? Nangingising-ngising sabi niya sa akin. Che, apakan ko pa yan at gupitan ko yung buhok mo pagka-uwi namin. Saad ko sa kanya. Alam mo, Catherine, mag-boyfriend ka na rin. May kaibigan siyang single, baka want mo. Panunod yung sabi niya sa akin. Gaga, ayos na ako sa Baby Axel ko, no? Wala na akong ihilingin pang iba, kundi ang nag-iisa kong anak. Ang drama mo naman, Catherine. Oo nga pala, nasan ang gwapong inaanak ko? Pagtatanong niya sa akin. Kinuha ni Mami sa akin. Kailangan kasi si Baby Axel para sa passport niya. Hinahanda na namin ang lahat sa pagbalik namin sa Pilipinas. Paliwanag ko sa kanya. Kinuha ko ang tumbler sa gilid at uminom ako sa harapan niya. Ikukwento ko pala kay Tina ito. Baka hindi mo pa nasabi sa kanyang tungkol sa pagbabalik niyo. Tumango ako sa kanya at binalik sa gilid ang tumbler ko. Siya nga ang sunod kong kakausapin after kong ibalita sa'yo. Sige, ikaw na lang magbalita kay Tinay. Susunod na ako kila Mami sa mall. Kailangan naming bilahan ng damit si Baby Axel.
Hindi naman pwedeng puro panlamig ang dalhin dyan sa Pinas. Natatawa kong sabi sa kanya. Oo nga naman, kawawa naman ang baby Axel namin kung maiinitan. Habang lumalaki yon ang pumopogi, mana sa daddy niya. Pangaasar niya sa akin. Che, ako kayang kamukha ng anak ko, hindi siya. Wag nga natin yung usama sa usapan. Nakamove on na ako, Gisi. Inunahan ko na siya. Wala naman akong sinasabi, girl. Advance ka mag-isip? Nakangisi pa niyang sabi. Kilala kaya kita, Gisi. Kilalang kilala na kita. Pambabara ko sa kanya. Isang malakas na halakhak ang binigay niya sa akin. Hay nako, wala na akong lusot sa iyo, Catherine. Anyway, alam na rin ba ni Raven ang pag-uwi niyo? Napatahimik ako sa kanyang sinabi. Sinabi ko na sa kanyang pagbabalik namin sa Pilipinas, pero tutol siya. Alam ko naman kung bakit eh. Akala niya kasi di pa ako nakakaget over sa kapatid niya. Wala na akong feeling sa kapatid niya, no? Wala na. Ni 1% wala na talaga. Galit ang pumalit sa pagmamahal na binigay ko sa kanya. Tumango ako sa sinabi ni Gisi. Oo, pero tumutol siya sa pagbabalik namin. Wala na rin naman siya magagawa. May ticket na kaya kami at nandoon naman si Kuya Red para bantayan kami. Sabi ko kay Gisi sa kabilang linya. Nag-aalala lang siguro siya sa'yo, Catherine. Sabi mo nga para ka na niyang kapatid. Kaya siguro ganun si Raven. Alam mo, tama rin naman ang gagawin mo, Catherine. Kahit anong tago mo dyan sa California, magkikita pa rin kayo ni Arcus. Kaya kung ako sa'yo, mas maaga na magkita na kayo para mapatunayan mo sa sarili mo na wala ka na tagang nararamdaman sa kanya ni isang kusing. Mahaba niyang sabi sa akin. Alam ko naman yun eh. Gusto ko na rin malaman at makita mukha niya kapag nakita niyang anak ko. Pero isa lang sisiguraduhin ko. Hindi niya makukuhang anak kong si Axel. Siya ang tumalikod sa responsibilidad niya bilang ama ng anak ko. Balik-balik na rin man niya. Siya ang tumanggi nang sabihin ko sa kanya nagdadalang tawa ko at siyang ama. Sobrang sakit na marinig mula sa bibig niya na itanggi ang bata sa napupunan ko nun. Kaya kahit lumuhod pa siya sa akin, hindi ako papayag na makalapit siya sa anak ko. Ngumiti ako kay Gisi. I know, pero hindi ko siya mapapatawad. Kahit kailan, ang sabihin niyang anak ko na hindi sa kanya, ay hindi ko kayang kalimutan lang yun. Kaya wala siyang anak na kikilalanin, Gisi. Hindi rin ang surname nila ang ginamit ko. Wala silang karapatan. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. I know, Catherine. Andito lang kami ni Natining at Raven. O siya, akala ko ba susunod ka kila Tita Carmel? Maya na lang ulit tayo mag-usap? Sabihan mo kami kung kailan ang alis nyo, ha? Ingat kayo dyan. Nakangiti niyang sabi at nagpaalam na rin ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat para di namin sila makita. Pumunta na ako ng mall. Sumunod ako ayon sa pinag-usapan namin ni Mommy. Chinek ko yung phone ko. Nakita ko roon ang text ni Mommy sa akin sa Viber. Nasa Sugar Coat Store sila. Isang store na nagtitinda ng mga candy rito sa California. Gumawi agad ako roon at nakita kong napakagwapong anak na abala sa pagsipsip na candy niya. Hi baby! Masayang tawag ko sa kanya na makalapit ako. Lumingon siya sa akin at tinanggal niya sa kanyang bibig ang candy na gawa sa flower. No thanks baby boy. Pinunasan ko ang pisngi niya. Tumutulo na kasi ang laway na naman niya. Sarap na sarap sa Axel dito, princess. Milk kasi ang flavor at maayos naman siya para sa katulad na Axel. Tumango ako kay Mommy dahil sa sinabi niya. May tiwala ako kay Mommy pagdating sa pag-aalaga. Siya pa nga ang mas hands-on kay Axel. Siya rin ang nagsasabi sa akin kung anong bawal at pwede sa baby. Maayos na pong papers niya, Mommy? Pagtatanong ko sa kanya, nilaro kong kamay ni Axel. Abala pa rin kasi ito sa kinakain niya. Yes, princess. Maayos ng lahat. Lilipad na lang tayo pabalik sa Pilipinas. Napangiti ako sa sinabi ni Mommy. Makakabalik na ulit kami after ng 2 taon namin dito sa California. Nag-email ako kay Gisi and Tinay. Hindi na ako nag-send ng email kay Kuya Raven. Paniguradong alam naman niya ngayon ang lipad namin pabalik sa Pinas. Sinabi na rin siguro sa kanya ni Kuya Red. Nagpaalam na kami kila tita
At nagpasalamat din kami sa halos 2 taong tumira kami sa kanila. Ang dami nilang naitulong sa amin ni Mommy. Stay safe, Catherine, and to our grandson Axel. Mamimiss ka ni Mamu. Kausap ni Tita kay Baby Axel habang karga niya to. Mamu! Masayang tawag ni Axel kay Tita at hinalikan niya to sa pisngi. Ikaw talagang baby namin. Mamimiss ka talaga namin, Baby Axel. Paalam ni Tita sa anak ko at pinupog niya ng halik ang leeg ni Axel. Binalik siya sa akin si Axel, binuhat ko siya at kahit may kabigatan na sa Axel para sa akin. Thank you po, Tita and Tito. Hingi kong pasasalamat sa kanila. Dahil sa 2 taon na paninirahan namin dito, naging pangalawang magulang ko na rin sila. Wala yun, Catherine. We wish you and Axel happiness when you return to the Philippines. Saad sa akin ni Tita at tinapik ang aking balikat. Yumuko ko sa kanila at naunang pumunta sa boarding pass. Lumingon ako sa kanila. Nakita ko rin si Mommy na nagsasalita. Mukhang nagpapasalamat din si Mommy sa kanila. Babalik na tayo, Princess, sa Philippines. Baka sa boses niya ang lungkot sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Oo, Mommy. After 2 years, makakabalik na ulit tayo at may kasama pa tayong additional. Masayang saad ko sa kanya at hinaplos ang pisngi ni Axel. Tulog na tulog ang anak ko sa aking hita. Nakaumbok pa ang mapula niyang pisngi. Maging sa pagtulog, kamukha niya pa rin. Ako ang mommy mo. Ako naghihirap na umiri sa'yo. Pero siyang kamukha mo? Ang unfair. Madaling araw na, nang bumaba ang airplane na sinasakyan namin, buhat-buhat ko sa Axel. Mahimbing kasi itong natutulog sa aking balikat. Tulak-tulak ni Mommy ang mga bagahe namin. Nilagay niya to sa stroller na meron dito sa airport. Maging ako ay inaantok na rin. Hindi kasi ako nakatulog kanina. Ang hyper kasi ni Axel tapos na makatulog na siya. Matutulog din rin sana ako. Pero bigla ko nakitang malapit na kami sa Philippines. Ilang oras na lang bago maglanding ang eroplanong sinasakyan namin. Kaya di na rin ako nakatulog. Napahigap ako na maramdaman ko ang antok. Kinakain na rin ako ng antok. Sana nandiyan na sina Daddy at Kuya Red. Princess, nag-text ng Kuya Red mo sa'yo? Lumingon sa akin si Mommy habang tulak-tulak pa rin niyang stroller na puno ng bagahe namin. Umupo muna kami ni Mommy sa may siliyang nandito. Kinuha kong phone ko sa aking slim bag. Tiningnan ko kung may text si Kuya Red. Mommy, nasa Terminal 2 na raw sila. Sabi ko kay Mommy na mabasang tinext si Kuya Red. 3 minutong nakalipas mula karating lang din nila. Tumayo na ulit kami ni Mommy at tinahak ang daan papuntang Terminal 2. Nasa Terminal 3 kasi kami ngayon. Lumakad kami ni Mommy hanggang makarating sa Terminal 2 ng NAIA. Iniwan ako ni Mommy sa loob at siya munang lumabas para hanapin sila Daddy. Pakiramdam ko, bibigyan na rin ang katawan ko. Talagang pumipikit na mga mata ko dahil sa antok na rin. Darling! Napatingin ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Daddy. Kasama na niya si Mommy. Kinuha ni Daddy sa akin ng stroller at siya na ang nagtulak papunta sa kotse. Nakita ko na rin si Kuya Red na nasa labas. Sila na mismo ang naglagay na sa likod ng kotse ng mga gamit namin. Bumaba na ako sa kotse. Sa loob ng 2 taon na wala kami rito sa Pilipinas, nakita ko na ulit ang bahay kung saan ako lumaki. Nakabalik na ako. Napangiti akong pumasok sa loob. Walang nagbago. Ganito pa rin noong umalis kami. Umakyat ako sa kwarto ko. Nakita ko si Daddy nang inilagay sa Axel sa baby crib niya. Mas malaki to at mukhang binili ni Daddy para kay Axel. Thank you, Daddy. Ani ko sa kanya, tiyakap si Daddy. Wala yun, darling. Gagawin lahat ni Daddy para sa'yo. Matulog ka na rin. Alam kong inaantok ka na. Malambing niyang sabi sa akin. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil antok na talaga ako. Bumibigay na ang mata ko. Kaya sa paghiga ko, ay siyang lumukob na kadiliman sa akin. Kinabukasan, nagkaroon kami ng usapan ni Gizi at Tinay. Magkikita kami sa mall. Gusto rin kasi nila makita sa personal si Axel.
Bumaba na ako at nakita ko agad ang anak kong nakatayo sa tapat ng hagdan at mukhang hiniintay niya akong bumaba. "Mami, sama!" Sabi niya sa akin at nakataas pa ang dalawa niyang kamay. Napangiti ako at kinurot ng mahina ang pulang pisngi ni Axel. Ang cute-cute ng baby ko. Saad ko sa kanya at pinag-ugpong ko ng halik ang magkabilang pisngi niya. Binuhat ko siya at umupo kami sa sofa. Of course, sasamang Axel namin. Makikita na niya sina Ninang Gizi at Ninang Tinay niya. Masayang sabi ko sa kanya. Nakita kong bumaba si Mami, dala na niya ang damit ni Axel. Mama Lola! Tawag na sabi ng anak ko kay Mami na makita niya to. Binigay niya sa akin ang damit niya at siya na mismo ang naghawak kay Axel. Makulit kasi to kapag binibihisan. Magti 3 years old na si Axel pero ang kulit pa rin niya. Come on Axel, magbibihis ka na para makaalis na tayo. Naghihintay na sa'yo sila Ninang. Ani ko sa kanya tinanggal ang madumi niyang damit. May mancha na to gawa ng chocolate. Binigyan na naman siguro ni Kuya Red si Axel. Isa ring pasaway yung pinsan kong yun. Pinunasan ko muna ang mukha niya na siyang nagpakipikit sa kanya. Nilagyan ko ng powder ang buong katawan niya para presko naman. Stand na. Natawa kami sa kanya nang pilit niyang inaayos ang kamay ni Mami sa pagitan ng kilikili niya. Big boy na ba tong apo ko? Natatawang tanong ni Mami kay Axel at tumango naman ng isa. Opo, boy-boy na po Mama Lola. Malakas niyang sabi kay Mami at mukhang proud pa siya sa kanyang pagkakasabi. Ay sus, big boy na raw si Axel Mami. Natatawa kong pahayag. Sinuot ko na ang kanyang damit na may design ni Spider-Man. Bigay ito ni Kuya Red sa kanya. Maging ang pang-ibaba niya Spider-Man din. Turn na tong damit niya. Wow! Ang handsome naman ng baby boy namin. Pakis nga si Mama Lola bago ka umalis. Napangiti ako nang yumakap si Axel kay Mami at siya na mismong humalik sa pisngi ni Mami. Nagpabook na ako ng Grab. Kaya ko naman mag-drive ng kotse pero ang inaalala ko makulit na si Axel kaya wag na lang. Sige na Mami, malapit na yung pinag-grab kong kotse. Tetext na lang po ako kapag nandoon na kami. Sabi ko kay Mami para di na siya mag-alala pa sa akin at sa apo niyang si Axel. Sinuotan ko ng sombrerong anak ko, kaya lolong pumogi. Mukhang esnabero, pero cute naman. Ingat kayo, princess. Habilin ni Mami sa amin bago kami sumakay sa grab car. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Parang gusto ko nalang bumalik ulit sa bahay at wag na lang muna tumuloy. Pero nakita kong excitement sa mukha ni Axel. First time niyang makakapasyal dito sa Pilipinas. Naging mabilis ang biyahe namin. Hawak-hawak ko sa kanang kamay si Axel na masayang naglalakad habang pabaling-baling ang kanyang tingin sa paligid. Mami? Tawag niya sa akin at tinurong isang store na puno ng mga laruan. Tumingin siya sa akin na siyang kinatuwa ko. Come on, on the way pa lang naman sila Ninang. Masayang sabi ko sa kanya. Lumakad kami roon papasok sa store. Nakita kong nagniningning ang mga mata ni Axel sa sobrang daming laruan sa paligid niya. Hindi ko binibitawan ang kamay niya kahit saan siya pumunta. Mami! Turo niya sa isang dinosaur na stuffed toy. Do you like it, Axel? Pagtatanong ko sa kanya at siyang tango naman niya sa akin. Pinapili ko siya sa mga laruang nakadisplay doon. Ang kinuha niya ay isang light green na dinosaur at sa dulo nito ay may orange na kulay. Hindi ko kilalang dinosaur na to. Is that what you want? Pagtatanong ko sa kanya at tumango siya sa akin. Niyakap niya ang stuffed toy na kinuha niya. Napangiti na lang ako sa anak ko. Pumunta na kami sa cashier para mabayaran na to. Come on, Axel. Naroon na raw si Ninang Tinay sa cafe. Ngiti kong sabi sa anak kong busy sa pakikipaglaro sa dinosaur na binili namin. Sumakay kami ng escalator paakyat sa 3rd floor kung nasaan ang cafe na napag-usapan naming magkita-kita. Pasakay na ulit sana kami sa isa pang escalator nang may makasalubong kaming 2 tao. Halos tumigil ang mundo ko na makilala ko silang 2. Parang gusto ko maglaho sa aking kinatatayuan, lalo na't
Nakita ko ang magkaugnay nilang mga kamay. Hindi na maproseso ang utak ko at agad kong binuhat sa aksal paalis sa kanilang harapan. At dito na po nagtatapos ang ika-11 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.